Ang galing mag-analisa. Literal na hindi yun yung sinabi. Literal na sinabi, kung magbabanggit man daw, wala naman dokumento. Ang pag-aanalisa mo, marami sinasabi pero hindi nagbabanggit ng pangalan. Fake news ang puja! O kung may babanggitin man sa pangalan sa administrasyon ngayon, si President Marcos, wala naman siyang dokumento. Di ba? Yun yung... Administrasyon, kung may babanggitin man daw, walang dokumento. Ang translation mo, babanggit daw siya ng mga anomalya di umano, pero wala namang pinangangalanan. Umpisa pa lang tayo, Yusek. Yusek! Intro pa lang, fake news na. Sige. Tuloy. Diba? Ang mga pinangalanan na lang niya lately, yun na pangalanan na. So may pinangalanan nga. Akala ko pa wala. Si Kimbo ba na pangalanan na yon? Sino nagpangala kay Kimbo? Nakakawalang gana. Mag-filter ka na nga ulit. Mas magaling ka mag-fake news sa pag may filter ka. Ang ginapayag na ako. Si Tony Libaye lang naman yung ano dyan eh. Mapanghusga. Diba? Yun, lumalabas, diba? Yun ang pangalanan, like what? Zaldico. Nung nagpangalan yata siya na mayroon ng complaint, na-endorse na yung complaint ng ICI doon sa ombudsman. Seryoso ka ba? Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, hindi ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Diba? Nakakalungkot isipin. Literal na wala pa siya sa ICI nung kay Saldico. Bakit di mo maibalik si Eric Yap? Sunog ka, no? Sinasabi ko sa'yo. Paki-clear nyo nga sa akin kung nabanggit niya na yung pangalang Eric Yap. Ito na, ako na. Kahit di ako ka-clear. Pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Another is, siguro isang magandang imbitahan nila dyan si Congressman Eric Yap. Former head of Appropriations Committee. Oo. To Saldico during the time of PRRD. Tama. Siguro siya, kasi marami siyang alam eh. Isipin mo yon? Hindi lang si Eric Yap, pati pa si former President Duterte. Binanggit na rin, no? Willing siyang to spill out everything eh. How things are being done. Yusek, hindi ako clear. Tinulungan na kita. Mga bobo ng mga viewers mo. Yung isa baka umiinom nga ngayon yan. Pati si Sek Diso sinabi na nga. Rocknetting ha. Hindi kung saan. Ang tawag doon, moving the goalpost. Alam mo ba ang moving the goalpost? Ito ay isang logical fallacy o maling pangangatuwiran kung saan binabago ang panuntunan habang naglalaro. Parang naglalaro kayo ng football, sisipain mo na sana ang bola at mag-go-goal, pero biglang ililipat ng kalaban ang goalpost para hindi ka pa rin makascore. Goal, ang original na target o criteria na kailangan mong abutin. Moving, ang pagbabago o pagdadagdag ng panibagong, mas mahirap na criteria pagkatapos mong maabot ang una. Ngayon, gusto mo na nga mag-specific sa rocknetting. Napanood mo, no? Sunog ka, no? Sinasabi ko sa'yo. Ano? Gusto mo specifically rocknetting na ngayon? Meloy up na. Si Hakuba nagsinungaling. Saan dyan nakalagay na kasalanan yan? Yung pagsisinungaling? Bakit nasunog ka, no? Pinangalan si Eric Yap, ilang beses na, no? Huwag ka na mag-damage control, kadiri. Galingan mo palusot, hindi pwede yan.
Fake news na, finake news mo pa. O ngayon, moving the goalpost ka na ngayon. Ang sabi mo, pangalanan naman. Pati yung kumpanya ni ni Saldico. Sa rocknetting. Rocknetting, ah. So, pag sinabi ko, may kinalaman yung kumpanya ni Eric Yap. Hindi, gusto ko yung sa rocknetting. Lumis bigla, di ba? Sunog ka kasing propagandista ka. Sinungaling ka kasi. Kumamot ka na lang ng ilong. O kaya mag-alamelo Yap. Saan nakalagay dyan? Nagsinungaling si Jacob. Saan nakalagay dyan? Nakasalanan yun. Kanina may pinapangalanan lang, sabi ni Trillanes. Ngayon, nandun ka na sa specific na rocknetting. O, pero sige, patuloy na rin kaya natin. To add to the Ombudsman's earlier statement, we have also received allegations from no less than Mayor Benji Magalong, Mayor Benji Magalong! who alleged that the owner of Silver Wolves Corporation, the beneficial owner, is Congressman Eric Yap. Ito yan mismo Yan mismong video na yan na kinontent mo. Na pinutol mong propagandista ka Yan mismo, punta tayo. Game. Mayor Magalong ukol dyan sa issue ng rock netting project. Ano na? Yan ang context Wala tayong magagawa. Yan ang context music punta tayo dito. Ibinunyag din ng alkalde na ilang kumpanya gaya ng Earthyard at Silver Wolves ay posibleng kasangkot sa rock netting anomaly at kanyang tinukoy na ang kanyang kongresista ng Benguet na si Eric Yap ay malapit umano sa mga nasabing supplier. Wala ka pa rin lusot. Kamot ilong ka na lang. Ang forte ko kasi is, ina-analyze ko yung salita ng tao. Ina-analyze ko yung mga bawat word. Kamot ilong ka na lang. Ganun na lang gawin mo. Ganun Sinungaling ka kasi. Pumuntos ka naman, Yusek. Hindi kung saan. Hindi dahil siya yung head ng appropriation bill, appropriation ng Committee on Appropriations. Nanonood siya, gagi. Sir Chuck, send mo.